Morning. Gandang umaga po. Gandang umaga po sa lahat. Magandang morning. Shoutout po ulit sa mga pumasok kahapon sa ating live. So ito po yung day 6 of 22 ng ating OSHA Construction. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa office safety awareness. So shout out muna sa mga kasama natin, Shout out kay Chan Lebeco, ang Big Soto ng poblasyon. Shout out kay Ate Bubong, Ate Linda, sa pamilya ni Ate Ubeng. Shout out kay kapatid na Roque Castelo. Shout out kay Ate Raquel, kay Kuya Onad, sa misis ko, sa mga anak ko, sa mga kaibigan ko, kay Tol Sami, kay Briggs Tambalo, kay Sapira Sandoval, kay Insan Reg sa Castelo de la Cruz, kay Boss Fred 11 sa 11 family, kay Robin, kay Enteng Lason. Shoutout kay OSHP Parma Uma. Shoutout kay Chel Santa Ana, Juana Santa Ana. Kay Chel Santa Juana Sali pala. Shoutout sa iyo. Joe Margarieto, shoutout po. Kay Manager Francis Kiko Sandoval, shoutout. Kay Najel Modin, shoutout. Kay Noy Diasis, shoutout. Kay Utol Cristina, shoutout. Violeta Lawan, shoutout po. Joffrey Tugaw Diaz, Mark Alzona Abareta. Kay Pinsang Rea Castelo Cagado, shoutout. Labilito Sandagan, shoutout. Nel Samson, Swine Pig, Joshua Rebelo, shoutout. Kay Paps Barry, kay Paps Matt, kay Paps Omonin, kay Paps JD, sa lahat ng Jubil Vapors. Shoutout kay Arnold Diaz, kay Joe Margalieto, shoutout sa inyo. Pakishare na lang po yung live natin, para ma-inform sila na tayo ay malapit na magsimula. Ganun pa rin, mainit pa rin, sira pa rin ang aircon ko. Shoutout sa kumari ko, kay Maring Carmen, at kay Parin Jordan na nasa kanilang shop ngayon sa Sabang, Baliwag, Bulacan. Meron po silang shop diyan ng motor at mahusay po yung gumagawa nila, kaya siguradong quality, pati mga pyesa, materialis nila. Sa Pira Sandoval, shoutout po. Jenica Jimenez, shoutout po. Shoutout po sa lahat. Kay Nonoy Agnes, shoutout po sa inyo. Kay Ate Eloy, shoutout. Kay Chris Cross, shoutout din. Shoutout po sa ating lahat. Magandang umaga po. Until now. Sorry, I forgot. Checking, coming. Escalamada Hoa. Escalamada Hoa. Kalam compressor. Hoa kalam compressor karban. Change. ممكن وين واحد يوم 2 يوم 3 يوم إن شاء الله. Ask Rosta why compressor change no change. Rosta in front of Anak kalam rostum kalam Hoa EG ba na sabi ada aircon Wo kalam compressor karaba. Okay, Hoa kalam compressor karban. Alright. After recession Rosta. Okay. You are calling today. Yesterday you coming compressor karaban. Why no change? Why no change? Okay, ana baden anak kalam rostum. ترتيب جديد كومبريسور. اوكي ما مشكلة. ايوه طول ما حرارة مشكلة. كيف انا في شغل؟ Mendes Soriano Darwin, shoutout po. Sensya na at mainit pa rin ang ating pinaglalagyan ngayon. Elizabeth Mataro, shoutout po sa aking hipag na maganda at napakabait. Sa aking kapatid, kay Ronaldo the Manager Castelo. Kay Ato Racal the TikTokers, kay Roque the Lion Eater, kay Ato Laila, kay Bertong Tumbling, shoutout sa'yo paring Berto, kay Alberto Baltasar, kay paring Michael the Pogi,
Kanino pa ba? Kay Carlo Luban. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-antabay at pagsubaybay sa atin, ano? So, yun nga po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa office safety. So, siguro iisipin ng ibang safety, Mendoza Soriano Darwin, shoutout po. Paki-share na lang po yung live natin, ano? Siguro po iisipin ng ibang safety na hindi naman gaano importante na pag-aralan pa yung tungkol sa office safety awareness. Kasi po, sasabihin nila siguro, ano lamang ito sa opisina lang naman at wala namang ganong pagkakaabalahan o wala masyadong gagawin. Pero kahit po opisina to, marami po tayong dapat pangalagaan dito, lalong-lalo na po yung mga manggagawa sa loob, yung mga staff natin. Ngayon, ano-ano ba yung mga dapat nating tingnan tungkol sa trabaho o kalagayan ng opisina? Diba? Well, unang-una po natin dapat tinitingnan dito yung mga electrical, yung mga fire escape yung mga escape route natin, yung mga fire prevention materials natin like fire extinguisher, hydrant, smoke detector, di ba? So, paano po ba natin dapat ito ginagawa? O paano ba dapat ini-inspection ito? Ngayon, yung pag-i-inspection po, depende yan sa proseso na meron kayo. Pero dapat po meron talaga. So, bakit ba natin to gagawin o bakit natin pag-aaralan? Ang objectives natin to create a safe working office environment. Iyan po ang unang-unang objectives natin. Para magkaroon tayo ng isang lugar na ligtas paggawaan. Di ba? Pangalawa, Ronel Mercado Cruz at shoutout po. Pangalawang objectives po natin dito, to identify the potential health and safety hazards present in the office areas. Ano daw ibig sabihin nun? Para makita natin o malaman natin yung mga bagay na nakaambang panganib doon sa mga tao na nagtatrabaho sa opisina. Di ba? So, office hazard. Office hazard, work environment in that it may present potential health and safety hazard. It may be eliminated or minimized by designing jobs and workplace properly and taking into account differences among tasks and individuals. Ngayon sinasabi, para maiwasan daw po natin ang mga office hazards, yung pagde-design ng opisina natin. Mahalaga ba ito? Opo, mahalaga ito kasi papasok tayo dito sa ergonomics. Sabihin iba, ergonomics sir, body positioning. Hindi po pag sinabing ergonomics, body positioning lang. Isa po sa mga factors o isa sa mga bagay ng ergonomics ay yung masyadong malamig, masyadong mainit, nakakasilaw, hindi pantay na mga upuan, yung mga ganyan po. So, sa requirements naman po dito sa ating office safety, employees working in the office or building are responsible to know how to respond to emergencies according to office building emergency plan. Importante ba na magkaroon tayo nito? Eric De Los Reyes, shoutout po. Ronel Mercado Cruz at shoutout. Mahalaga po na magkaroon tayo ng emergency plan sa lahat ng lugar ng paggagawaan. Salamat Sir Ronel Mercado Cruz at sabi niya, nice one Sir Idol, tamang refresh, 100% ba yun? So, bakit kailangan natin magkaroon ng emergency plan? Hindi lang po dapat rescue plan ang nakalagay sa ating mga proseso, procedure. Kailangan din po, shoutout po sa aking may bahay, Kepe Castelo. Kailangan po, meron din po tayong emergency evacuation plan. Bakit? Kasi po dapat alam ng mga tao kung saan sila dadaan in case na may emergency, kunyari sunog. 'Di ba? Ngayon, kung wala po tayong emergency plan o yung wala tayong mga routes na identified kung saan sila pwedeng magkaroon ng safe access, magkakaroon po tayo ng casualties at fatalities. Hindi po ba? Now, dapat itong mga accesses natin, yung access and egress natin, walang harang dapat yung mga yan. Hindi siya dapat nilalagyan ng materyales o ng kahit anong harang. Dapat yung pinto natin dyan, pag sa mga access and egress natin, panic door. Thank you.
Pag sinabi natin panic door, ito po yung walang knob, yung itinutulak lang na gano'n. Yung may lever siya na pupush mo. Diba? Dapat yan, palabas, hindi papasok, ha? Kasi po nangyayari, kapag may mga emergency door tayo, lalo ito yung mga exit routes, papasok, kailangan hilahin pa. Tandaan po natin, kapag nagkaroon ng mga emergency, ang unang-unang ginagawa is bubuksan ng pinto. Dapat palabas yan para madaling maka-access. Mangulab na Joan Makapuga, shoutout po. Kasi kung pahila yan, magkakaroon po ng stampede, malalak yung mga tao sa loob, makukulong sila. Marami pong insidente ang nangyari sa ganyan, lalo na po yung sa salamat po kay Ronel Mercado Cruzat sa pag-share ng video natin, anong live natin. Paki-share na lang po. Marami pong insidente ang nangyari sa ganyan na nagkaroon ng mga casualties dahil nga sa ang pinto pahila papasok, hindi patulak palabas. Dapat yan lahat patulak palabas. At dapat yung mga emergency door natin hindi nakalock. Walang padlock dapat yung mga yan. Diba? Pero hindi naman to dapat, hindi naman kung ibig sabihin na hindi nakalock, dapat labas-pasok yung mga tao. Hindi po iba po yung silbi ng mga emergency doors na yan, iba po yung silbi ng talagang access doors natin. So, number 2, familiar with the office building emergency exit and routes, emergency phone number, location of alarm and fire extinguishers. Kailangan pa bang malaman ng mga tao ito? Opo, kailangan malaman ng mga manggagawa sa loob ng building. Jumar Garcia Leones, shoutout tol. Kung nasan yung mga fire extinguishers natin, yung mga fire alarm natin, di ba? Kaya nga po nagsasagawa tayo ng ating emergency drill. Sa pagka meron tayong emergency drill, malalaman po natin kung gaano kabilis mag-response yung mga tao at malalaman po natin kung capable ba silang mag-handle ng isang emergency situation. Di ba? Baka mamaya lagay ng kung ano-ano dyan, o may may angry face na naman agad, aga-aga pa Najud mo din, shoutout po. Ngayon po, pagka meron tayong mga fire protection equipment, dapat itong mga ito visible, di ba? Pwede tayo maglagay ng yung map, building map, di ba? Maka-identify doon kung nasan yung mga fire extinguishers natin, yung mga fire alarm natin, yung mga escape route natin, nakalagay doon dapat. Tapos nakalagay doon yung mga emergency contact numbers natin like bombero, police, yung mga ganun, sa mga ospital. Walang problema sir, medyo late daw, sabi ni Sir Jumar Garcia Leones. Nagpaligo daw ng mga puppies. Ay, pengen puppies. Kahit puppy lang, kahit wag ng puppies. So, number 3, report office-related unsafe condition or practices to supervisors or managers. Siyempre, kailangan po natin itong i-report. Kunyari, yung mga basang sahig. Diba? May mga tumapon, may mga nagkalat, may mga nakaharang, meron tayong nakitang kisame na babagsak na. Dapat yan ay inire-report natin sa management. Bakit? Sasabihin ng iba, hindi naman nila trabaho to trabaho ng maintenance or trabaho ng safety. Dapat pa ipaliwanag natin doon sa mga kasamahan natin sa trabaho na ang kaligtasan nila trabaho ng lahat, hindi trabaho lang ni safety. Na hindi tayo maililigtas ni safety lang. Kasi yung kaligtasan natin, wag natin iasa sa iba. Di ba? So dapat tulong-tulong tayo para ma-identify natin yung mga risk tsaka yung mga hazards na meron sa loob ng area natin para maiwasan. So, dapat po sa number 4, shut off electrical operated equipment and appliances after each shift. Kailangan pa ba uhugutin natin matrabaho, sabihin iba? Hindi po ito matrabaho. Part po ito ng trabaho, hindi po ito additional na trabaho natin. Part po ito ng responsibilidad natin bilang mga manggagawa at bilang mga safety. Inspeksyonin natin to. Titingnan natin kung lahat ba na nakasaksak hugot. O kung yung power supply ba ay patay. Sabi ni Sir Jumar Leones sa Garcia Leones, sure sir, kapag naparisan ko na tong Belgian
Malinois or Chow Chow ko. Wow. Sige, sige ha. Sabi mo yan ha. Magkakatuta na ako in the near future. So, iyon, kailangan po na ano natin to na makita natin kung ito ba ay naka-shut off o hindi. Bakit? Kasi po, pag ito ay pinabayaan natin nakasaksak, pwedeng mag-overheat ang mga appliances natin eh. Pag nag-overheat to, magkakaroon po tayo ng sunog. Di po ba? So, kailangan din may quarterly inspection of offices to maintain high level of safety. Kaya nga po tayo merong ginagawang weekly inspection o daily inspection. Iba po ang daily inspection sa weekly inspection, ano? Baka po mapagkamalian natin, in-inspection ko na yan kahapon eh. Hindi po, meron din po tayong ginagawang monthly inspection. Ito po yung nagalagay tayo ng mga color codes naman. So, guidelines sa emergency exits po. Ito po yung mga guidelines natin para sa emergency exits. So, una, emergency exits. Emergency exit shall lead directly to street, parking area, and other open spaces. Diba? Kailangan po natin na yung mga emergency exit natin, yung mga area, paglabas mo ng emergency door mo, open area. Hindi pa pwedeng meron ka nakitang exit door. Pagpasok mo ron o paglabas mo doon, opisina pa rin yung aabutan mo. Hindi pa pwede yun. Kailangan po yung mga emergency exit natin mag-lead sa atin dun sa safe area, sa safe location. Number 2, kailangan yung emergency exit natin, gaya nga po na sabi natin kanina, free of obstructions. Number 3, doors should not open into path of employees' travel. Kailangan po palabas, hindi pahila, no? Number 4, emergency exit shall be maintained clear always and shall never be padlocked. Yun nga po yung sinasabi natin na kailangan lagi ito open, hindi ito nakalock. Di ba po? Kurt, shoutout po. Kurt, here Kurt, dede shoutout po. Didi. So, dito naman po tayo sa sahig. Tuloy natin yung ating guidelines to make our office safe. Sabi nga, di ba? So, sa floors naman, floors shall be kept clean and dry, free from protruding nails, splinters, loose boards, holes, or projections. Bakit po? Siyempre, simple lang naman eh. Kapag kabasa yan, may posible na may madulas. Kapag maraming nakaharang dyan, may posible na may matisod, may madapa. Pag may mga pako na nakaungos dyan, may matutusok, may masasaktan. Ibig sabihin, may aksidenteng mangyayari. Diba? So, number 2, clear from office supplies, bottles, and other loose objects. Tama, kaya nga meron tayong housekeeping eh. Proper arrangement of furniture and electrical cables to prevent tripping hazards. All defective floor, finishes, and tiles and carpets shall be repaired immediately. Isa pa po yun, kailangan po kapag meron tayong mga damages na nakita, i-report natin at kailangan pag na-report natin, within that day, ma-correct to. O kung hindi man ito ma-correct, dapat igagawa natin ang paraan para ma-isolate to sa mga tao. Diba? Maglalagay tayo ng isolation ba? Lagyan natin ng barikada or signages or kung ano man para hindi magamit, hindi mapuntahan. So, sa guidelines pa rin tayo sa workstation ergonomics. Correct equipment to minimize the risk of strains and sprains. So, sinasabi nga po natin na hindi ko ergonomics body positioning lang. No. OSHP Parma Urma, shoutout po. So, balik tayo sa workstation ergonomics. Correct equipment to minimize the risk of sprain and strain. Computer workstation shall be selected to fit with the users. James Louis Aquinia, shoutout po. Siyempre, imposible naman or mahirap naman po na magtatrabaho tayo. Diba? Tapos eto ako. Ang lamesa ko eto. Nakaganyan ako. Mahirap naman. Para naman tayong aw-aw. Diba? Kailangan pantay tayo dun sa lamesa. Yung braso natin, nakapantay siya sa lamesa. Like ganito. Yan. Pag ganito kasi position mo, diretso ang katawan mo, medyo na-elevated yung paa mo, di ba?
hindi ka mangangawit. Dire-diretso ang trabaho mo. Hindi ka nakayuko, hindi ka nakatingala, di ba? Yun yung tinatawag po natin na body positioning. So, meron pa tayo na yung number 3 natin sa office ergonomics. Brightness and glare control shall match to the needs of the workstation. So, bakit daw yung brightness o yung liwanag kailangan pa din natin na pagtuunan ng pansin? Kasi po, pagka yung computer natin nakatapat sa bintana mo, diba? Silaw ka diba? So, yun ang sinasabi natin na hindi ka mapapalagay magtrabaho ng maayos kung masyadong maliwanag, kung silaw. Yung iba kasi, gaya ko, ano yung mata ko sa liwanag Pagka masyadong maliwanag, sumasakit ang ulo ko. Hindi ako makatingin ng maayos. Sabi nga, matang manok daw. So, yun po yung kailangan natin. No? Kailangan yung lugar na pagtatrabahuhan ng tao, sakto lang. Hindi siya maiilang, hindi siya mahihirapan. Kumbaga, komportable siyang magtrabaho din sa area. Isa na rin po dyan mga kasama, no? Yung temperature control natin, yung lamig o yung init. Sabi nga, temperature shall be controlled within an acceptable comfort range. Sige, sabihin natin, sir, mainit binuksan mo ang aircon. Yung aircon nakatutok sa akin. Ano sa palagay mo mangyayari sa akin? Diba? Tapos malamig, nakaka-high ka pa. Malamig na malamig yung buga ng aircon, hindi rin ako mapapalagi sa pagkatrabaho. Sabi nga, kailangan bagay lang yung lugar na pinaggagawaan ng tao. Doon sa temperatura ng lugar, sa temperatura, sa kahit saan. Kailangan yung tao komportable sa kanyang trabaho o sa lugar na kanyang pinagtatrabahuhan. Office traffic. Office traffic natin, walk in orderly manners and never run, syempre. Avoid reading while walking. Only wear low-heel shoes. Wear safety shoes at all times in the work areas. Yun naman po yung sa ating office traffics, no? Ngayon, sa stairway natin. Stairway, protected with anti-slip materials. Perdy Castillo, shoutout po. Oy, paring Albert Sagion. Bonnie, shoutout sa'yo. Elmer Jonas Manga, shoutout sir. Sabi niya, God bless daw. Salamat po. God bless din po sa inyo. Tapos, kailangan yung mga tao natin na nagtatrabaho sa opisina, walang malakas na sounds na nakaka-distract. Diba? Tapos, kailangan yung area natin, yung pagtatabuhan natin, wala ring mga pagkain na nakatabi doon sa mga lamesa nila o nakatago. Kasi kapag po yan, may mga pagkain na nakatago sa mga drawers nila sa table at hindi nakain, nakakalimutan, mabubulok yan. Pwedeng langgamin, pwedeng isipin, pwedeng ipisin, pwedeng dagain. So magkakaroon pa tayo ng rodent infestation sa loob ng opisina, which is another health problem na naman yan, di po ba? So, sa stairways nga po, kailangan daw po merong anti-slip materials, syempre, para hindi magdulas yung mga gumagamit at tumadaan dyan. Kasi kapag madulas yan, gulong aabutin natin dyan. So, one step at a time, keep to the right and do not hurry. Mapansin po ninyo, sumakay ka ng escalator. Nasaan yung mga tao? Diba? Saan nakapwesto yung mga tao? Kung saan-saan lang, di ba? Rumble sila dyan. Pero dapat saan ba ang posisyon natin? Saan ba dapat ang posisyon ng mga umaakyat sa elevator? Ano gumagamit ng elevator? ng escalator. Kahit sa escalator o kahit sa hagdan ka umakyat, dapat nasa right side ka. Bakit kailangan open ang left side? Yun po ay sa mga nagmamadali. Di ba? Sa mga rush na tao, para hindi pasigsag-sigsag yung natin, kasi magkakabungguan tayo, delikado pa, baka magkalaglagan tayo dyan. Now, never stored materials on stairways. Wag na wag po tayo maglalagay ng materyales sa mga hagdan na may posibleng malaglag, di po ba? Ngayon, sa lift naman tayo. Ito po mga sinasabi natin is itong mga
yung mga dapat nating gawin o yung guidelines para sa mga sumusunod, like emergency exit, floors, walkway station ergonomics, office traffic, stairways. Ngayon naman po sa lift. Do not run for a lift, sabi daw. Avoid stepping the automatic door and using hand, but wait for the next elevator. Watch the step when entering or exiting the lift. Diba? Yung pagpigil po sa mga sa lift natin or sa mga elevator natin, gamit ang kamay, sisingit mong ganyan, di ba? Pipigilin mong ganyan. Iiwasan po natin kasi baka mamaya magdire-diretso, sara niya, ipit ka, nabalian ka pa ng kamay mo, ng daliri mo. Hintayin na lang po natin yung ibang elevator at meron naman siguradong susunod. Ngayon, sa fire protection naman po tayo. Sa fire protection, kailangan po meron tayong laging fire extinguisher sa area natin. Sa opisina. At least 10 kg fire extinguisher suitable to the condition and hazards involved that shall be provided. Anong klaseng fire extinguisher daw po ba pwede natin gamitin? Di ba? Kasi madaming klase ang fire extinguisher. Baka mamaya, sa opisina ka nandun, tapos yung gagamitin mo is pang chemical. Diba? Kailangan identified po at yung mga tao natin sa loob ng opisina o yung mga manggagawa sa loob ng opisina ay may training sa paggamit ng fire extinguisher. Hindi po tayo mamimili kung sino lang ang ipapatrain natin. Dapat po lahat yan alam kung paano gumamit ng fire extinguishers. Simula mo sa worker, sa labor, sa helper, hanggang sa managers, dapat alam nila kung paano gumamit ng fire extinguisher. Now, portable fire extinguisher shall be readily accessible. Provide an educational training with the general principles of fire extinguishers and hazard involved. Stored combustible materials away from any heat source. Corridors, stairways, exits, and fire extinguishers access and hose station access shall be kept clear or of stored materials and other obstructions. Ibig sabihin, dapat walang harang o hindi nahaharangan yung mga pamatay sunog natin. Monthly inspection of the fire extinguisher. Ito nga po yung sinasabi natin na meron tayong monthly inspection. Kadalasan ginagawa po natin to. Good morning, Sir Carlo Lauban. Sabi niya, good morning, Boss Enan. Good morning po sa iyo. Shoutout po. So, yung monthly inspection po natin, hindi lang po fire extinguishers ang ginagamitan natin ng inspection. Lahat po yan. Kadalasan po ginagawa natin to every first day of the month. Kunyari, September o October 1, magkakaroon tayo ng inspection, general inspection sa mga tools, PPEs. 1 week yung ginagawa natin na yan 1 week long Pero Marian and Matt Comia, shoutout po. Pero yung inspection po 1 week, pero nag-start po tayo ng kada uno. No. Ang aking magandang hair sumasabukay kay na naman. So yun po, pagka po tayo ay nag-inspeksyon, kailangan po yung mag-i-inspection may experience dun sa mga gamit, sa mga bagay na i-inspection niya, or may alam talaga siya. Hindi po pwedeng pagka tinignan natin yung fire extinguisher, nakita mo na okay pa yung lever, yung gauge niya, okay na. Hindi po. Titingnan po natin kailangan yan, i-inspectionin natin talaga yan. Pero hindi naman natin kung sinabi yung i-inspectionin titingnan natin kung okay pa gagamitin mo, pipindutin mo. Abay, wag po. Sayang naman. Diba? At ang fire extinguisher, hindi po pinaglalaruan. Baka kasi mamaya may mga maghaharutan gagamitin yung fire extinguisher. Ay, nako. Hika po aabutin ninyo. Masama pong nasisinghot ang powder ng fire extinguisher. So, monthly inspection nga sa fire extinguisher. At yung pangalawa sa fire protection and prevention natin, sa fire protection natin, do not open fire doors. Diba? Food storage. Ito nga po yung sinasabi natin kanina na kailangan yung mga pagkain o meron tayong isang lugar kung saan pa pwedeng kumain yung mga tao. Bakit? Kasi nga po, pag wala tayong lugar kung saan pa pwedeng kumain yung mga tao, magmerienda man, halian, maghapunan, etc., doon lang sa table kakain yan.
Pag dun sa table kakain niya, yung ibang pagkain, lalagay lang sa drawer nila. Pag nakakalimutan, mabubulok, mapapanis. Pwedeng langgamin, pwedeng ipisin, pwedeng dagain. Rodents pa. Health hazards pa. Di ba? Biological hazards pa. So, dumami ng problema natin sa opisina, di ba? At saka syempre, kapag ka po merong panis na pagkain sa loob ng opisina, aamoy yan. Hindi tayo makapagkatrabaho ng maayos. Andre Dime, shoutout po. Andre Dime. Christina Escolar Rodriguez. Shoutout sa'yo, Tina. Di ba? So, kailangan, yung food storage po, no? Keep food storage separate from chemicals. Siyempre, dapat din nakalayo. O, meron separate na lalagyan yung mga pagkain natin at mga chemical natin. Huwag natin hahayaan na magkahalo-halo at baka po ma-food poison tayo. Provide covered waste receptacles in kitchen and eating areas. Diba? Maintain a high level of sanitary conditions. Ito po yung mga dahilan kung bakit bawal nga yung pagdadala ng pagkain sa workstation natin. So, file cabinet naman po tayo. Sa file cabinet natin, proper safe distance from doors or passageways so that it cannot interfere with exit facilities. Heaviest load in lower drawer. Sinasabi nga po natin, kapag tayo ay sa material management natin, sa housekeeping and material management, sinasabi natin doon na yung mga mabibigat na materyales dapat nasa baba. Wala dapat sa taas. Bakit po kailangan nasa baba? Para po hindi rin tayo mahirapang mag-retrieve o kuhanin ito kapag kinailangan natin. At pangalawa, para po walang tsansa na mabagsakan ito. Di po ba? Tapos, open only one file drawer at a time. Sabi nga, isa-isa lang ang bukas, wag atat. Diba? Makikita nyo sa mga videos ng safety, may mga nagbubukas ng drawer sa taas, tapos bubuksan sa baba, makakalimutang isara yung drawer sa taas. Pag tingala, uuntog. Toinks, bukol. Diba? At tapos yung iba naman, bubuksan yung drawer sa baba, tapos meron dadaan na tao, matitisod, aray. Nangyari na sa akin yan dati eh. May nagbukas ng drawer sa baba, hindi naman isinara, ay nasa may daanan nung opisina ko. Pagpasok ko doon, tumama sa lulod ko. Di aray. Diba? Iyon po yung iniingatan natin, yung makapaminsala tayo ng iba. Hindi naman po kung sinasabi na ligtas ka, okay na yon. Hindi po. Pag ligtas ka, kailangan ligtas din yung iba. Kasi kahit ligtas ka at yung iba naman hindi ligtas, madadamay ka pa rin. Sabihin natin, safe ka, sumusunod ka sa safety. Yung iba naman, unsafe magtrabaho, hindi ka pa rin ligtas. May tendency, may potential na madamay ka sa insidente or aksidente na maaaring mangyari. Pakishare na lang po yung live natin, Pakishare na lang po. Salamat po doon sa siyam na nag-share. Pakishare na lang po yung live natin para po ma-update yung iba. So, sabi pa nga, dito sa file cabinet natin, file drawers and cabinet drawers shall be closed when not in use. Yun nga, di ba? Kailangan sarado para hindi makasakit sa tuhod o sa paa. Masakit yan, matamaan ka sa lulod yung mga steel drawer. Nako. Do not lean, sit, or stand an open drawer. Siyempre, huwag mong tatambayan. Jennifer Guardian, shoutout po. Uy, sabi ni Jennifer Guardian, watching Irma Pians, UAE. Shoutout sa inyo, shoutout sa Irma Pians, UAE. Shoutout po sa inyong lahat. Fernan Romo, shoutout po. So, yung pagbubukas natin, Jerome Horteliano Cueva, shoutout po sa inyo. Salamat po sa pag-share ng ating live. Sabi ni Madam Jennifer, nice awareness. Thank you po. Shoutout po, Violeta Lawan. Oo nga kailangan kailangan nating tulungan yung mga tao para po maging aware. Salamat po, sabi niya. Sir, we support you, sabi ni Madam Jennifer. Maraming salamat po, maraming salamat sa suporta. So, ito pa tayo,
Sa pag-open down ng ating mga drawers ng mga cabinets natin, Mr. pala. Sorry. Mr. pala. Mr. Sir. Watching from Bahrain daw sa Sir Idol, sabi ni Jerome Hortella Cueva. Shoutout po sa Bahrain. Salamat po. Salamat po sa share daw nila. Salamat po. Paki-share na lang po. Tapos nga po, yung pagbubukas ng mga drawers natin, dapat hindi rin tayo bigla-bigla, di ba? Yung iba kasi medyo mahaba ang kuko. Yung iba naman, mabigla-bigla at pag sinara nila, pabigla-bigla din. Unattentive. Paano kunyari may kakwentuhan ka? O may nagtanong sa'yo, bigla mo sinara yung drawer, yung daliri pa rin niya nandun. Ubos ang daliri ni kuya o ni ate kung sino man yung naiipit na yan, di ba? So, dapat attentive tayo sa ginagawa natin. Yung concentration natin, dapat nandun. So, cabinet must be anchored or if they contain more than 2 drawers. Bakit ba kailangan naka-anchored daw? Bakit kailangan nakatornilyo ba? Nakasabit o naka-ano? Kailangan po natin itong gawin para po ma-ensure natin na hindi posible yung pagbagsak sa atin ng aparador na yan. Diba? Kasi kung yan ay nakatayo lang dyan, makitid dyan eh. Matangkad na makitid. So, kumbaga kung tawag nga sa amin ay mauhay o unstable siya. 'Di ba? Kapag may gumalaw diyan o may nagalaw yan, pwedeng bumagsak yan. Ngayon kung ito ay naka-attach doon sa wall, wala, lesser yung chance na ito ay bumagsak maliban kung papuwersahin natin. So sinasabi din, do not store objects on cabinets that can become unstable, 'di ba? Sa office electrical equipment naman, upis ba? Adrian Gupit, shoutout po. Watching siya, Marlex Calona. Uy, hipag. Pinsan, shoutout sa inyo. Escalona family, shoutout po. Sa kumari kong maganda sa Hong Kong, shoutout. So, sa office equipment, po, Borodin po. Opo, Guardian po. 1997 po. Bro Parker po. RMG Parker po. Wellpax, shoutout po. Kargado din po. Yes, hello, good morning. What can I do for you that you cannot do for me? Okay. Brother, just make sure all the people will enter the facility. You will take the temperature, and then they will sign, ha? Okay. And don't allow anyone to enter the premises without information. If they're going inside the office, ask them who they want to see, who they want to talk to, before you let them in, ha? Okay, thank you. Sabi ni Junior Rizal, mas magaling pa daw yung baguhan kaysa eksperyensado. Sir Junior Rizal, hindi po lahat ng baguhan ay walang alam at hindi rin po lahat ng eksperyensado ay maraming alam. Ngayon po, depende po iyan sa kapasidad ng tao at sa kakayanan niya para magawa yung trabaho. Ngayon po, sa experience ko, may mga nakita po ako at napatunayan ko na merong mga baguhan na kung ikukumpara mo doon sa mga datihan, mas maraming nagagawa. Ang nagiging problema po kasi ng mga datihan, nagiging kampante na tayo. Nagiging kampante na po, nagiging kampante na po yung mga datihan sa kung ano ang meron, samantalang yung mga buguhan, tama si Bro Jennifer, na excited. Kumbaga, bira ng bira. Maano sila, marami silang gustong matutunan kaagad. Di ba? Ngayon, meron namang mga datihan na nakilala ko din at nakikita ko hanggang sa ngayon, merong mga datihan na 15, 20 years na, same position pa din sila. Bakit po? Yun nga pong natin, isang malaking katanungan doon. Bakit
15-20 years ka na sa position mo, hindi ka pa umuusad. Kasi yung iba, komportable na, kampante na sila sa kung ano lang meron sila. Meron namang iba na ayaw na lang. Yung iba namang baguhan, uhaw sa kaalaman, kaya mas maraming natututunan, mas advanced yung knowledge na meron. Meron po akong mga kasama na nakita na 25 years na siya. 25 years na siya sa isang kumpanya, ang trabaho nila is shutdown. Shutdown. Meron po na mga baguhan na napunta sa shutdown, napunta sa construction, napunta sa kung saan-saan. Pagdating ng 5 years, manager na yung baguhan. Yung datihan, nandun pa din, safety officer pa din, nasa shutdown pa din. Kaya nga po tinatanong natin, bakit parang ayaw nilang mag-excel, bakit ayaw nilang mag-grow? Ang sinasabi lang nila, kung lilipat ako ng ibang kumpanya, ng construction, wala akong alam. Diba? Mahihirapan siya. Itong kumpanyang napasukan niya, nandun na lang siya. 25 years, yun ang trabaho. Kahit natutulog siya, yun pa din. Diba? Kaya ang nagiging problema natin dyan is yung tao mismo eh. Ngayon, kapag tayo nagpaka-kampante, dito sa meron lang tayo, walang mangyayari sa atin. Sinasabi ko nga po, no, lagi ko sinasabi yung karanasan ko, hindi ko naman siya iniyayabang. Diba? Hindi ko siya iniyayabang na ako po, nagsimula ako sa worker, sa labor. Tagapulot ako ng upos na sigarilyo sa smoke shelter, naglinis ako ng banyo sa construction site na alam naman natin na napakadugyot. Naranasan ko yan. Ngayon po, kung nagpaka-kampante ako sa trabaho ko noon, mararanasan ko ba yung nararanasan ko ngayon? Diba? Magiging safety manager ba ako? Magiging deputy corporate safety manager ba ako? Magiging training director ba ako? Magiging specialist ba ako? Magkakaroon ba ako ng sarili kong training center? Diba? Iyon po yung sinasabi natin eh. Nasa tao yan. Kaya wala sa datihan or sa baguhan, kundi nasa tao. Kung gusto niyang umunlad, umasensya, nasa sa kanya yan. Diba? Kung ayaw niyang lumago, ayaw niyang umunlad, nasa sa kanya din yan. Diba? Meron akong mga kakilala na nandun pa din sa posisyon nila hanggang ngayon. Nung nagsimula ako sa labor, yun na yung posisyon niya. Narating ko na lahat, meron na akong sarili kong training center, lahat na, yung pinakamataas na posisyon sa safety, narating ko na, pero siya nandun pa din. Yun po yung sinasabi natin, nasa tao, wala sa brand, wala sa brand ng baguhan or datihan, eksperyensado o hindi. Nasa tao. Nasa tao po siya. Wala po sa ganung bagay. So, anyway, let's continue na. Dito po sa electrical equipment natin, sa mga office safety pa rin po tayo, no? Sa electrical equipment po natin, office equipment will be placed on secure and stable stands. Electrical devices shall be inspected for safe operation prior to use. Shout out po sa mga bagong pasok. Shout out po. Shout out kay Sir Piolo Camayan. Shout out kay Joseph Estepa. Shout out kay Mendez Soriano Darwin. Shout out po kay Joramiel Abacan, kay Marvin Ubaldo. Shout out po. Yung iba parang ganun, Sir Jomar Leones, sabi niya, in short sir, ako sa mas malaking responsibilidad. Parang yung iba, mas parang ganun na ngayon nangyayari. Sabi naman ni Sir Jerome, tama sir, di natin pwede i-compare ang isang safety sa ibang safety, hindi kasi pare-pares ang pananaw ng bawat tao. Tama po. So, nasa tao po talaga yan. Tapos, ano pa ba? Continue tayo, electrical. Do not carry out your own visual inspection of plugs and get them repaired as necessary. Use electrical equipment compatible with the existing facility power condition.
Replace worn electrical plugs and cords. Do not block or obstruct access to electrical panels. Diba? Boots Boying Rehuso. Watching from Camarin, Caloocan City, sir. Shoutout po sa inyo, sir. Pa-shoutout, sir. Nakatutok sa'yo. Kakababa ko lang ng site. Shoutout, Marvin Ubaldo. Shoutout. Ingat-ingat sa site, ha? So, ito po, doon sa mga bagong dating po, ang pinag-uusapan po natin ay office safety. Pinag-uusapan po natin kung bakit importante na nalaman natin ito at ano ba. Watching from Kidapawan City, nakaka-inspire, sir. Maraming salamat po, sabi ni Sir Dave, John Dave Linog. Pinag-uusapan po natin kung bakit dapat nating inspeksyonin o dapat meron tayong office safety awareness at bakit dapat malaman ng mga tao ano kahalagahan nito sa mga manggagawa sa opisina at sa kumpanya, paano mas mapapabilis ang trabaho ng isang safety sa mga bagay na ito. So sa guidelines po tayo, pinag-uusapan po natin ito kanina sa guidelines, yung emergency exits, floors, workstation ergonomics, tapos office safety, stairways, lifts, fire protection, food storage, file cabinets. Tapos ito na nga po tayo sa electrical equipment. Sabi ni Boots Boying Rehuso, John Mendoza, shoutout po. Sabi ni Sir Boying Rehuso, very well said, sir. Ganyan din po ako sa iyo nung araw, helper, laborer, stillman, turn to safety officer job. Tama, sir. Hindi po pwede na hindi po kasi pwede na kung doon lang tayo, sabihin natin, yun na yun mismo. Sabi ni Boots Boying, relate po ako sa iyo sa naabutan ko lang na mensahe mo, sir. Tama, sir, kasi kung alam mong meron ka pang potensyal, grab the opportunity. Huwag tayong maging kampante sa ibang bagay. Ngayon, sasabihin nila, sir, hindi ko kaya. Naku po, Rudy. Hindi po natin malalaman ng isang bagay kung kaya natin o hindi kung hindi natin susubukan. Lagi ko nga pong sinasabi, kung nakaya ko, mas makakaya ninyo. Sabi ni Sir Jerome Hortaleza Cueva, salamat sa topic mo ngayon, sir. Ang office safety kasi kadalasan nagiging less prioritized. Kahit sa safety department at safety office mismo, magulo ang office at daming hazard, maging malinis lang kapag may audit. Opo, tama po yan. Yan po yung pinaka-less na tinitingnan ng isang safety, yung office safety, kasi akala nila walang hazard. Pero kung titingnan natin, napakarami pong hazard sa loob niyan. Napakaraming dapat matutunan ng mga bagay-bagay dyan. Diba? So, yun nga po, balik tayo dun sa sinasabi natin. Kapag gusto ninyo, magagawa ninyo. Kaya nga po lagi kong sinasabi, kung nakaya ko, mas makakaya ninyo. Walang dahilan para hindi nyo makaya at hindi nyo maabot o hindi nyo matutunan yung mga natutunan ko, naabot ko at napag-aralan ko. Kung gusto lang po talaga, magagawa po natin. Hindi po ako naniniwala sa kasabihan na kapag hindi ka college graduate, hindi ka college level, wala ka mararating. Hindi po totoo yun. Kahit po elementary lang ang natapos mo, kahit po high school ang natapos mo, basta maabilidad ka, malayo ang mararating natin. Basta may pangarap ka, malayo ang mararating natin. Isa nga po sa panuntunan ko sa buhay, pag ako nangarap, kinukuha ko yung pinakamataas na pangarap. Sabihin nila na ambisyoso ako, I don't care. Nung nag-i-start ako, sabi ko sa mga kasama ko, give me 10 years. Bigyan nyo lang ako ng 10 years, corporate safety manager na ako. With that 10 years, hindi ako naging corporate safety manager. Kasi labor pa lang ako nung sinabi ko yun, na give me 10 years, magiging corporate safety manager ako. Sabi ng mga kasama ko, huwag kang mangarap kasi ito tayo sa pinakamababa. Utusan tayo, sabi ko, pre, libre mangarap, walang bayad yan. Ngayon, iba yung nangangarap sa may ginagawa. Diba? Pag nangarap ka, sabayan mo ng kilos. Huwag kang mangarap lang. Diba? So, sabi ko sa kanila, give me 10 years. Magiging corporate safety manager ako. 10 years, hindi ako naging corporate safety manager. Pero, from safety labor, naging safety manager ako. Approved po ako ng Sabic Dragados, Royal Commission, at Saudi Aramco. Nagtuturo din po ako ng OSHA, nagtuturo ako ng IOS, nagtuturo ako ng Boss HSW. May training center po tayo sa Pilipinas, 2. Marami na po akong nagawang libro na na-publish na po yung iba. Pero bakit? Sino nagturo sa akin? Sino nagsabi sa akin na ito mararating ko? Wala, di ba?
Narating ko to, naabot ko to kasi gusto ko to. Di ba? Sabi ni Sir Eric, napakagandang inspirasyon to, sir, para sa katulad namin mga baguhan na sa safety officer. Ano po ba ang ginawa nyo, Boss Enan, para maabot ang mga pangarap? Maabot ninyo ang mga level nyo ngayon para makakuha ng idea. Sir, aral lang po. Aral, determinasyon, aral, lakas ng loob, tiwala sa sarili. Yan lang po yung puhunan ko. Aral ako ng aral, basa ako ng basa, tinuturuan ko yung sarili ko. Naniniwala ako sa sarili ko na kaya ko. Niyalakasan ko yung loob sa lahat ng interview na pinupuntahan ko. Pinaghahandaan ko yung mga interview na pinupuntahan ko. Di ba? Iniintindi ko yung mga itinuturo sa akin. Kasi tandaan po natin, shout out sa kapatid ko kay Roque the Lion Eater, kay Lobilito Sandangan, shout out po. Tandaan po natin mga kasama, no? Iba po yung nakakabasa sa nakakaintindi nung binabasa. Malaki po ang pagkakaiba niyan. Di ba? Hindi ko mo marunong ka magbasa, alam mo na yung ibig sabihin ng binasa mo. Hindi ko mo nabasa mo, alam mo na kung paano ipaliwanag ito. Alam mo na yung ibig sabihin nito. Di ba? Wala pong problema, Sir Lobilito. Sorry daw, na-late siya. Wala pong problema, sir. Pwede naman yan sa YouTube, pwede naman kahit saan to. So, yun po yung sinasabi natin mga kasama, no? Bilang isang safety, dapat maalam tayo. Dahil kahit po hindi mo ipagyabang na ito ang naabot mo, lalabas at lalabas yan sa paraan ng pagkilos mo. At maa-appreciate yan nung mga tao na makakakita kung papaano ka kumilos, kung papaano ka gumalaw. Yun po yun. Pag po tayo nangarap, o pag po tayo kumilos, pag po tayong kumilos na ang habol natin magpapansin, o ang habol natin magpasikat, o ang habol natin makilala, wag po. Pag po tayo kumilos, Yabaro Coolman Miner, morning daw po, sabi niya. Morning from Saudi. Shoutout po, sir. Good morning. 10:25 AM po dito sa Saudi Arabia. Pag po tayo kumilos, ang kailangan target natin is para matuto, para umunlad, para umasenso. Hindi para sumikat, hindi para makilala, hindi para makapagyabang o mandiitin ng iba. Wag. Okay po? So, balik tayo sa pinag-aaralan natin. Kahawig ko po sa ngayon na maging experience mo, pero ang po-focus na po ako ngayon at baka mabago din ang sitwasyon. Oo, sir, kailangan meron tayong plano palagi para sa ating sarili. Hindi pa pwedeng nakapako tayo sa isa lang. So, balik tayo. Electrical equipment po tayo, no? Sa electrical equipment, office equipment, sabi nga, will be placed on secured, stable stands. Use electrical equipment compatible with existing facilities power condition. Do not block or obstruct access to electric panels. Pag po tayo ay mayroong mga tools o especially mga electrical equipments, computers especially, di ba, extension cords, wag po natin hinahahayaan na yung mga kable ay naiipit. Kasi po, kapag ka naipit yan, diyan po magsisimulang mag-init yung part kung saan siya naipit, magkakasunog, magkaka-short circuit. Wag din po tayo magmagaling na tayo ang magre-repair ng kung ano-ano mga sira sa atin. Pagka po may sira, dalhin natin sa mga electricians. Sila ang bahalang gumawa niyan. No? At yung mga kable po natin, iwasan po natin yung ating tinatawag na octopus wiring. Ano po ba yung octopus wiring? Dalawang socket o dalawang plug, labindalawa nakasaksak. Iwasan po natin yan kasi mag-iinit po yan, mauwi po sa sunog, no? Ngayon, sharp objects daw. Ano ba yung hazard sa table mo, sa drawer mo mismo? Ano yung mga hazard na maaari mong makita sa loob ng drawer mo? Pag ikay nasa opisina, well, unang-una yung mga sharp objects po natin dyan. Ano ba yung mga sharp objects natin dyan? Yung pong staple remover. Diba? Yung parang ngipin na ganon. Matulis yan nakakatusok yan. Ano pa? Gunting, cutter. Ano pa? Yung pong ating yung pang pin. Diba? Itong mga ito lang, Enteng Luwason, shoutout po. Paring Dondi, Cadi Soriano, shoutout siya pare. Salamat sa pag-share pare.
So ito lang pong mga ito ay hazard na po na may tuturing, di ba? Maari po tayong masaktan kapag po tayo ay natusok ng mga ito. Ngayon, kapag natusok tayo, syempre, natusok ka lang eh. Dumugo eh. Hindi na natin papansinin to. Good morning po, Sir Enteng Luasan. Sabi niya, good morning, sir. Ngayon, pag hindi natin to pinansin, what if ito pa lang na nakatusok sa atin ay may kalawang? So, tetano aabuti natin. Sabi ni pare Don Dico, pare pahabol sir, God bless. Walang problema pare, habol ka lang. Hindi naman ako tatakbo eh. Diyan ka lang. JR Dinan, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share yung live natin. Ano? So, yun nga po sinasabi natin, yung mga pinch point objects po natin na yan, yung mga sharp objects po natin, ay hazard na pong maituturing yan. Maaari po tayong masugatan. At ito po, pag nasugatan tayo at hindi natin tiningnan, o hindi natin inansikaso, pwede pong mauwi sa infeksyon, hindi inspeksyon. Nabubulol ako. Hindi pa pala ako nagkakape. Ang kape ko ay malamig na. Shoutout po, kape tayo. So, keep your fingers away from the blade when using paper cutter. Syempre. Keep button when using pointed sharp office equipment. Okay, sa lightning naman tayo. Lighting, hindi lightning. Lightning kidlat. Diba? Lightings tayo. Staple remover, staple wire na nakadikit sa lamesa, push pins, paper clip, nakakatusok din, protruding nails or bolt ng lamesa. Tama, sabi ni Sir Jerome. Oh. So, identified, diba? Shout out kay pare Michael Alejandro sa pogi kong kumpare na merong mga sandamakmak na bibi. So, yun. Identified ni Sir Jerome yung mga hazards dyan. So, iyon lang pong binigay niya mga information, idea na po sa atin yan. Hindi naman po kasi sinabi na tinitingnan natin yung office natin, sabihin ng mga kasama natin, OA naman nitong si Renante. Ang OA naman ni Dondi, ang OA naman ni Jerome, pati ba naman opisina, i-inspectionin mo pa? Hindi po. At saka okay lang maging OA kasi trabaho natin yan. Trabaho natin maging OA. Trabaho natin silang pangalagaan. Trabaho natin umepal o mag-intervene, makialam. Dahil kapag may nangyaring aksidente, insidente sa isang site, sa isang area, lahat yan, kay safety pa rin babagsak. Bakit mo bibigyan ng trabaho yung sarili mo? Ako po sir, may OSHA at diploma na po ako at itong aral ng aral para din siya na maging safety officer sana. Yabaro Coolman Minor, huwag kang mag-alala sir, darating din po yung time na magiging safety ka basta pag-igihan mo lang po. At kailangan po, advice lang sa mga may training dyan, may safety certificates. Tandaan po natin, sa pag-a-apply ng trabaho, 25% ang kinukuha sa mga certificates na meron ka. 25% ang kinukuha sa experience na meron ka. 25% ang kinukuha sa knowledge na meron ka at 25% sa attitude na meron ka. So, ang ibig sabihin po nito, hindi lang po yung training certificates ang basihan para matanggap tayo sa trabaho. Kailangan may training ka, alam mo yung training mo, alam mo gawin yung kung paano gawin yung training na meron ka, at maayos yung pag-uugali natin. Yan po, yung bumubuo sa 100% para makakuha tayo ng trabaho. Hindi po ang training certificates lang o hindi ang pinagtapusan o kung ano pa man. 4 po yan, ha? Basta, sir, Coolman Minor, tiyagain mo lang yan, sir, at maaabot ko din po yan. Salamat po kay Sir Gabriel Angelo sa pag-share ng ating live. So, sa lighting natin, wiring should be in good condition, syempre. Ang mga ilaw natin, kailangan pa ba natin itong inspeksyonin? Kailangan po, especially kapag mga bumbilya natin kumukundap-kundap na ganyan, parang beer house na. No? Paalalahanan po natin yung mga kasama natin, wala po tayo sa beer house, nandito po tayo sa loob ng opisina. Kaya yung ilaw natin hindi dapat kumukundap-kundap. Tsaka masakit po iyan sa ulo, lalo na kapag yung tao may migraine. Yung parang dancing light, masakit po yan, masakit sa katawan yan. Tapos, kailangan, syempre, yung mga fittings natin, clean, malilinis yan.
Eh, ang pangit naman pag nasa opisina ka, ang ganda-ganda ng opisina mo, linis-linis ng opisina mo, yung ilaw mo, dugyot. Ang daming patay na insekto sa loob, ang nanlilimahid, puro alikabok. Unsafe po yan. Report any faulty bulbs, fittings for replacement by electricians. Siyempre, kay electrician natin sasabihin, hindi po tayo ang gagawa. Ano, i-report po natin ito sa ating mga safety, o kung ikaw yung safety mismo, hindi ikaw ang gagawa, yung electrician. I-report mo lang yan, kukuha tayo ng observation. Tandaan po natin mga kasama safety, hindi po tayo all around, hindi po tayo jack of all trades. Jack of all trades tayo pagdating sa knowledge, dapat ganon. Pero sa physical, hindi po tayo. Ang trabaho po ng isang safety, kumuha ng observation, magbigay ng recommendation. No? Hindi po trabaho ni safety ang gawin yung electrical na yan, ang mag-welding, ang magpupokpok pag-karpintero, hindi po. Message, teka, may message tayo isa. Sir, trabaho po ba ni safety ang pag-i-issue ng PPE? Kasi sa amin po dito, si safety ang nag-i-issue ng mga PPE. Ito nga po, hindi po trabaho ni safety ang mag-issue ng PPE sa kahit na sinong tao. Ang trabaho po ni safety, tingnan yung quality ng PPE na meron tayo, at ito ay kung pasok sa standard. Di ba? Kung yung quality ng PPE ay pasok sa standard, iyon lang po tayo. Verification, justification, recommendation, iyon lang po ang trabaho ng safety. Yung mag-issue ng PPE, magbigay ka ng bota, magbigay ka ng ganito, magbigay ka ng ganyan, hindi po trabaho yan. Trabaho po ng storekeeper yan. Wag po tayong magpaluko sa mga yan. Tinatakasan lang nila yung trabaho nila. Pati yung pag-request, hindi natin kailangan mag-request. Justifications lang tayo, recommendation lang tayo. Tayo ay magsasabi dun sa mga tao na, brother, sira na yung PPE mo. Punta ka ng storeroom, punta ka po doon, kumuha ka po ng magpa-issue ka. Tapos minsan approval, yun lang, pero yung mag-i-issue hindi tayo yan. Sabi ni Sir Jerome Hortalano, Cueva, meron po akong Q&A copies for safety officer from Kuwait na pwede makatulong sa mga baguhan. Big help po yan to familiarize the basic safety ideas. PM me your email address lang po, sana sinong may gusto. Sana po makatulong. Yun daw mga may gusto ng additional knowledge or question and answer copies from Kuwait. Message lang po kayo kay Sir Jerome Hortaleza Cueva kung gusto ninyo ng kopya para mabigyan niya kayo. Diba? Message nyo lang sa kanya yung email address niyo, bibigyan niya kayo ng kopya. Maraming salamat, sir. Isang malaking tulong po yan para sa mga kasama natin. So, Mail Rush. Utol, kamusta? Kamusta ang pagiging safety natin dyan sa local, sa Pinas? Balita ko ay magiging bisor ka na daw. Congrats. So, sa lighting pa rin tayo. Emergency light should be provided where exterior light is inadequate for escape. Sabi nga po kanina dun sa ating fire escape natin, kailangan po ito ay well lit, di ba? Nice job, sir. Pa-shout out. Nearest, Sherwin. Roto joke. Sherwin naman kasi, balistad yung nahihirapan ako. Buyayo po ako. Andila ako pisala sa labat na gano'n. So, sinabi natin kanina sa fire escape natin, sa exit, access and egress natin, kailangan yung mga escape route natin, walang obstruction, kailangan panic door to, hindi ito nakalock, at kailangan well lit. Ibig sabihin, maliwanag siya, hindi siya madilim. Ngayon, in case po na magka-brown out, kailangan meron tayong emergency light na nakalagay palagi dyan. Good day, pasent po. John Dave Linob. So, ito po yun, yung emergency light natin dapat nandoon sa mga emergency accesses natin yan. Bakit? Para po, in case na magkaroon ng sunog o magkaroon ng emergency, kasi sigurado pag nagkaroon ng emergency, mawawala po yung ating tawag dito, power supply. Sabi ni Oliver Baraga, Boss Safety Supervisor dati NSH. Shoutout po, sir. So, ay nawala,
So, magiging madilim lang talaga. Paano natin ma-identify kung nasan yung lugar na dapat natin puntahan kapag may emergency? So, kung meron tayong emergency light na gumagana doon sa mga access and egress natin, madali natin ma-identify yung lugar kung saan tayo pwedeng lumabas ng ligtas. Di ba po? So, ano pa ba? Miscellaneous? Sa miscellaneous natin, desk, stairways, walkways, and storage area, kailangan well-lit din siya, no? Do not live beyond your strength. Opo, sinasabi nga po, huwag tayo magbubuhat ng higit sa kapasidad na kaya natin dalhin. Kasi, pwede po tayo maipitan agad. Felix Cipriano, shoutout po. Salamat sa pag-follow. Report location which are inadequately lighted. Avoid overreaching. Provide special container for chemicals and toxic materials. Use office equipment and furnitures properly. Remove from service all defective equipments and furnitures. Avoid horseplaying. Know the emergency procedures. Keep the floor and stairs clean. So, ito po dapat yung meron na matutunan o dapat ibigay o ituro. Sabi ni Sir Abdul Jabbar Al-Muhajir, nice job Sir Renante Castelo. Thanks po sa knowledge na na-share sa amin. Lalong-lalo na yung mga baguhan, katulad namin. Thanks a lot. Sana maging benefit ito sa lahat ng safety officer. Shoutout na lang po. Shoutout Sir Abdul. Sabi ni Oliver Braga, boss, ano po ba ito? May certificate if makatapos. Gandang hapon po. Sir, sorry to say, wala po tayong certificate na i-issue pagkatapos ito kasi mayayari po ako ng mga training center na nag-i-issue ng certificates para dito. Ito pong ginagawa natin is purely for learning purposes lang po, para magkaroon lang po tayo ng advanced knowledge at information tungkol sa kung ano ang impormasyon na nilalaman ng OSHA. Ngayon po, with regards sa certifications, hindi po tayo makapagbibigay, sir, kasi nga po, may mga training centers po na nagbibigay ng certificates para dito. At kung tayo po ay mag-i-issue ng certificate para dito, mahihirapan po tayo. Kasi unang-una, marami na namang magiging best friend ko at mahirap po, masakit sa katawan. Pangalawa, hindi po natin alam kung sino-sino yung araw-araw na nakatuon sa atin. Kaya hindi natin sigurado kung complete information or knowledge yung napapanood ng mga tao. Tapos po, bawal po talaga, no? Yun, ang sa atin lang naman po, tayo po ay nagbibigay lamang ng impormasyon para sa mga kasama natin. Para kung sakali po kayo ay kukuha ng training, hindi na po kayo maiiwanan. Kumbaga, mas alam nyo na yung po kayong mangangapa. Yun po yun. So, mga trainings po na dapat matutunan at malaman ng mga kasama natin sa opisina. Office safety hazards and emergency procedures. Yun po. Sabi ni Sir Oliver Baraga, mahirap talaga pag laging sa subcon safety, sa dami kong training at 12 years na safety, di pa rin makakuha ng safety. Mas maganda pag client safety na. Salamat sir, maganda po ginagawa niyo na yan. Salamat talaga sir. Welcome po sir, maraming salamat din po. Estrella Rose M. Pontillas, shoutout po, magandang morning. So, ito po yun mga trainings po na dapat nating i-provide o ibigay sa mga kasama natin sa opisina. First, emergency evacuation. Ba? Yung drill po yan, emergency drill po yan. Tapos yung office safety hazard identification. Tapos po, use of fire extinguishers or fire prevention and protection. Yung tatlo po na to ay importante na matutunan ng mga kasama natin na nagtatrabaho sa opisina o sa mga office staff natin from managers to workers. Importante po na matutunan nila yung evacuation procedure at importante din yung paggamit ng mga fire extinguisher. Okay lang po, natanong lang po. Salamat po sa sharing ng magandang ito. Maraming salamat Sir Oliver Braga. So, ito po yun yung dalawa po, it's a must. Obligado, mandatory. Ngayon, isama mo na rin, syempre, yung office safety identification yung office hazard identification natin. Diba? Now,
Kung may tanong po kayo, tanong lang kayo, huwag kayo mahihiya, no? Bukas po ang pag-aaralan naman natin is napaka-interesting topic, yung work permit system. Bakit po bakit interesante na pag-usapan yung work permit system? Maganda po kasi yung work permit system kasi nga po, napakarami pong safety ang tawag dito, napakarami pong safety ang hanggang sa ngayon, sabi ni Madam Estela Rose M. Pontillas, thank you sir, nadagdagan ang kaalaman ko bilang isang safety officer. Keep safe. Salamat po. Ngayon ito po, no, yung work permit system natin, importanteng malaman po ito ng mga kasama nating safety. Bakit po? Kasi nga po, until now, may mga safety officer pa rin na pumapapel o gumaganap bilang permit receiver, which is hindi po tayo dapat maging permit receiver. Iba po ang trabaho ni safety, iba po ang trabaho ni permit receiver. No? Kung tayo po ay, ito na lang po isang mabilis na halimbawa. Ang trabaho po ng isang permit receiver ay tumayong isang bisor sa lugar na kanyang pinagtatrabahuhan. Siya po ang magiging in charge ng mga tao na yan. So, trabaho po niya na mag-identify ng hazard. Trabaho po niya na maging visible dun sa area na kanyang pinagtatrabahuhan. Trabaho niyang tingnan kung ligtas yung mga tao. Di ba? Shoutout po sa aking hipag kay Elizabeth Mataro Castelo. So, kung ikaw po ay isang safety at ikaw ay isang baka po may hire kayo dyan, lagi ako nagtutulbak sa 5,000 katao English tapos Tagalog, baka pwede po mag-apply sir. Sa ngayon sir, wala po tayong hiring kasi wala tayong project pa ngayon dahil sa COVID. Pero by next year po siguro, hopefully by next year po. So, trabaho nga ni permit receiver, hindi ka aalis sa area na ginagawa mo hanggat may trabaho. Ikaw ang mag-o-open at mag-close ng permit, di ba? So ngayon, kung ikaw si safety, ang capacity ng isang safety, 50 katao. Ngayon, kung yung 50 katao na yan, sa iba't ibang lugar nagtatrabaho, papaano na? Ang sasabihin natin, ito pong tao na to, itong isang grupo na to, 20 tao nagtatrabaho, so tatambayan mo yung 20 tao, paano naman yung 30 tao? Sino magmo-monitor sa kanila? Sino mag-i-ensure na ligtas sila magtrabaho? Diba? Hindi po trabaho ni safety ang pagiging permit receiver. So bukas po, ang topic natin, ang pag-uusapan natin ay work permit system. Kung paano gumawa ng isang permit, ano ang silbi ng permit, ano yung responsibilidad ng mga tao pagdating sa permit, di ba? Sabi ni Utol Mel Rush, master, musta, okay lang tol. Di ba? Iyon po yung pag-uusapan natin tungkol sa permit. Ano ba yung silbi nito? Ano ba yung klase ng permit? Siguro yung iba, sabi nila, hot work, cold work, confined space, o ano pa yung iba. Napakarami pong klase ng permit. Pag po sinabi natin, pero dito po sa abroad, mayroong 4 na klase, may 5 klase lang, kasi naka-generalize na siya. Ngayon, pag sinabi dito na cold work permit, lahat ng trabaho with regards sa cold work, nandun. So, yun po ang pag-uusapan natin bukas, So, ang sa akin lang po, mga kasama, sana po itong pag-aaral natin ay makatulong. Makatulong po sana ako sa inyo. Ay, oo. Sabi ni Junmar, real talk sir, kapag mamagaling or nasa compliance side ang permit receiver, ang alwan ng trabaho ng safety officer. Tama yan tol Junmar. Kapag ka ang pagka ang permit receiver natin, maalwa ang trabaho ng isang safety officer. Kumbaga magaan kasi makukumply lahat makukumply lahat itong trabaho kasi mahusay itong permit receiver natin. Kumbaga walang problema. So ito nga po sinasabi ko sa inyo, sana po ang sa akin lang makatulong po yung ginagawa ko na pag-share ng information sa inyo. Sana po ay mapakinabangan ninyo at sana po kahit paano nakapagbibigay ako sa inyo ng kahit konting lakas ng loob para hindi umayaw, hindi sumuko, hindi magdalawang isip na pasukin yung trabaho natin. Kasi po sa totoo lang, yung trabaho natin napakaganda po, napakasarap pong maging isang safety dahil kapag safety ka,
napakarami mong matututunan. Hindi lamang po sa sahod maganda, experience maganda, napakaganda po talaga. Bukas po, excuse, bukas po, same time. Alas 9 po, mga 9:20, start na po tayo. Yun po yung sinasabi natin. Sana po ay may naitulong ako sa inyo. Kung kayo po ay may mga tanong, kung may mga tanong po kayo, may mga gusto kayong malaman, huwag po kayong mahihiyang magsabi. Sabi ni Oliver Baraga, kailangan talaga sa full training ang permit receiver kasi tayong mga safety ang huling na pirma at bibigay ng signal kung nakakomply ang area before start ng work. Sabi naman po ni Sir Jerome Hortelano Cueva, tama sir, lahat na klaseng permit at corresponding attachments such as certificates sa work isolation, excavation, lifting, etc. Opo. Dante Par, shoutout po, salamat sa pag-follow. So, yun nga po mga kasama, no? Kung meron po kayong concern, kung meron po kayong gustong malaman, wag po kayong mahihiyang mag-message. Message nyo lang ako. Hindi man po ako suplado. Sumasagot naman po ako sa mga messages sa akin, lalo na kapag free time. Malam Dominios, shout out. Sabi niya, shameless plug si Sir Renante Castelo. Baka kailangan yung Android app sa daily declaration from meron ako free to use. Ayun daw, meron daw si Malam Dominios. Jordan Cabantog, Verano, shout out po. So, yun sir, no? Kapag ka meron po kayo, J. Briggs Briones, shoutout po, salamat sa pag-follow. May tanong kayo, message lang po. Sumasagot po ako sa mga messages, especially kapag ka hindi ako busy. At kahit busy naman, mahanap ako ng time para masagot yung mga messages na yan. Ano pa ba? Kung meron kayong gustong matutunan, o impormasyon na malaman, wag po kayong mahihiyang magtanong. Libre naman po yung pagtatanong, basta sa maayos na paraan lamang. At, yun nga po, huwag kayong panghinaan ng loob kasi napakaganda ng trabaho natin. So, meron pa po tayong day 6 pa lang po tayo o 22, so mahaba-haba pa, no? Pag natapos po natin ito, tingnan natin kung ano ang pwedeng mangyari, no? Third, identification of instructically tools and materials. Oh, pwede. Ayun, Sherwin, sir. So, yun po yung mga pag-uusapan natin, ano? Bukas po, permit receiver tayo. Sunod, bloodborne pathogens tayo. Lahat po yan. Yung 22 modules po ng OSHA Construction, pipilitin po nating isa-isahin. Para po kapag ka meron na kayong trabaho, alam nyo na. Pero paalala lamang po, yung ginagawa po natin. Sabi ni Sir Elmer, thank you very much, sir. God bless you and be in good health. Thank you, sir. Salute, sabi ni Sir Oliver Baraga. So, paalala lang po natin, yung atin pong ginagawa, hindi ko sinasabi na huwag niyo sundin yung procedure or standards na meron sa bansa, sa lugar na kung saan kayo nandun. Binibigyan ko lamang po kayo ng additional information tungkol sa trabaho natin kasi hindi naman po yan nagkakalayo-layo. Pares pare-pareho lamang po yan. So, ganun na lamang po. Michael Pineda, shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. At sa susunod na lang po. Bukas na lang po ulit. Maraming salamat po. Follow pala. Please do follow, share, subscribe yung YouTube channel natin. No? Para makapasok tayo doon sa ating target. At pag napasok natin yung target natin, lahat po tayo makikinabang doon. Maraming salamat po. Salamat po sa suporta. Ingat po tayong lahat.